The Secretary of National Defense, Honorable Voltaire T. Gazmin, will now introduce our guest of honor and commencement speaker. Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines, and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat po, mabuo tayo lahat. Cadet Second Class Barangay Sar, kindly give the troops tikas penga. Tikas! No! Vice President Jejo Marbinay, Secretary Voltaire Gazmin, Secretary Melson and Sarmiento, General Hernando Ireveri, Lieutenant General Eduardo Año, Vice Admiral Cesar Tacad, Lieutenant General Edgar Fallurina, Major General Donato San Juan II, Brigadier General Tirso Dolina, Cavalier Anselmo Benito Jr., Congressman Nick Aliping Jr., Mayor Mauricio Dumogan, Governor Nestor Fongwan, members of the Foreign Armed Forces, other generals and flag officers, men and women of the Armed Forces of the Philippines, PMA, Gabaylaya Class of 2016, Cadet Corps Armed Forces of the Philippines, families and friends of PMA Gabaylaya Class of 2016, fellow workers of government, honor guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang tanghali na po sa inyo lahat. Malagay ko po tulad na ibang mga estudyante, tumakadete sa harapan po natin ang unang-unang katanungan nakabalot sa kalaisipan. Gaano katagal kaya kung magsasalita, handa na yata ang tanghalian nila. Bibilisan na lang po natin. Ito na nga ang pinakahuling pagtatapos ng Philippine Military Academy na dadaluhan ko sa aking termino bilang inyong pong Pangulo. Sa pagharap ko sa inyo ngayon, aaminin ko, nang una ko pong makita yung napagkasunduan pangalan ng inyong batch, medyo nalaki po ang mata ko. Para bang ang dating kasi Gabaylaya, no? Gabaylaya, gabay, guide, laya, kayo mag-guide sa kalayaan nating lahat. Alam po nyo, tanging sandatang lakas lang po ang makakapagtakda. Parang sinasabi ko, tanging sandatas lang ang pwedeng magtakda kung ano ang kalayaan at dapat tangan ng ating po sabayanan. Buti lang po, nung nakita natin yung kabuuan, pero bago nga ho nung naalala natin sa Ligang Batas, Article 2, Section 3, and I quote, civilian authority is at all times supreme over the military. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Bumalik naman po sa normal ang tingin ko na makita kong yung totoo at kompletong ibig sabihin ng batch name niyo, gintong anak ng bayan, alay ay buhay para sa kalayaan. Doon po medyo kumalma po yung ating presyon. Gusto ko nga pong pagdiinan ang tungkulin ng sandatang lakas sa ating demokrasya. Lalo't pat ipinagdiriwang natin ang ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nangyari po sa ating kasaysayan na isang eksperimento kung saan minsan kayong kinasangkapan para sikilin ng demokrasya at maipatupad ang mga kapritsyo ng isang pamilya. Sa ilalim naman po ng ating ina, ibinalik ang tiwala ng mamamayan sa inyong pong hanay na nangakong pagsisilbihan ang taong bayan. Sa atin sa Dang Matuwid, sama-sama nating hinubog at pinalakas ang sandatang lakas upang higit ninyong magampanan ang inyong tungkulin. Tandaan po natin, sa ating pong lipunan, tanging sandatang lakas lang ang may puwersa na kung makikihalo, lalo na sa politika, may tinatawag pong monopoly of power, tila hindi ho parehas ang usapan. Kaya importante nasa isip natin parating neutral tayo, lalo na pagdating sa politika. Nagsasagawa nga tayo ng malawakang modernisasyon at masasabing ang matibay na patunay niyan ay unang pares ng ating brand new na FA-50 aircraft at na ating pong binili. Akin lang po, pag dinetalye ko pa ang lahat ng ating ginagawa para sa sandatang lakas, baka abutin tayo rito ng merienda sena, makancel pa, at atukin na po kayong lahat. Tandaan po natin, may isipin dito ng pambansang seguridad at sa tuwing binabanggit natin ang ating mga bagong kakayahan, para na rin natin tinukoy sa mga kalaban ng Estado kung ano ang dapat nilang pagandaan.
Ang masasabi ko na lang po, nasa 68 big-ticket projects na ang ating nakumpleto na nagkakahalagang 58.43 billion pesos. Sa pagpasok ninyo sa serbisyo, kayo na mismo ang makakaalam kung ano na ang makakayahan natin. Yung mga nauna naman sa inyo, pihadong iisang sentimento. Buti pa kayo dahil isang mas maunlad na AFP ang papasukan ninyo. Kayo naman siguro, lalo na sa Gabaylaya, ang sasabihin, isang magandang PMA naman ang iiwan natin dahil talaga mas maganda na ang mga barracks, sports facilities at iba pa niyong makagamitan at gusali dito sa inyong Port Santiago pinakamamahal. Dahil nga sa buong pagkalingang binibigay sa inyo ng Estado, masasabi natin mas dadali ang buhay ninyo. Tanda ko nga, noong unang beses ako umarap sa Sandantaang Lakas bilang Commander-in-Chief, sumagi po sa isip ko yung eksenang madalas natin makita sa telebisyon kung hindi sa sine. May karakter na gumaganap ng papel na isang ama na tila halos ikatlong eksena ay sinasabi sa kanyang anak, pasensya ka na ha, ito lang ang nakayanan ko. May panahon nga po sa ating Sandantaang Lakas na ultimong purple na backpack mula sa isang fast food chain ginagamit ng ating kasunduluhan sa sensitibong operasyon. Meron din pong nagkwento sa akin na dito mismo sa PMA nung araw, iisa lang raw po ang barracks na may heater, kaya swertihan na lang kung sino ma-assign sa barracks na yon. Yung iba, naliligo po sa pagka-aga-aga, basta sumigat ang araw, sa malamig na tubig, ang estilo lang po nila matutong mag-adapt and overcome. Sa totoo lang, hindi biro ang presyo ng mga kagamitang pinagkakaloob natin sa ating mga sundalo. Halimbawa po, pagkalala ko, segunda manong C-130, ang halaga po $40 million pataas ang presyo. Sa piso po, nasa 1.8 billion pesos po yan. Katumbas ng 109 na school building. Yung budget ng bayan, di naman maaaring pawang ilaan lang sa Sandantaang Lakas. Alalahanin po natin sa classical economics yung tinatawag na debate ng guns versus butter. Ilalagay ba, kung dadalawa lang ang pagpipilian ng isang estado, ilalagay ba natin lahat sa guns o ilalagay ba natin lahat sa butter? Parati hong sinasabi, kailangan may balanse. Malinaw na may pangangailangan dapat tugunan. Tandaan din natin, higit sa 2% ng ating populasyon tayo nag-umpisa humaharap sa talagang sadla, yung napakalalim na kahirapan. Pero sa mabuti pamamahala, masasabi natin lahat ng ating sektor talagang natutukan, walang maiiwan. Bilang ama ng bayan, paano naman akong hindi magagalak? Kung ngayon ang masasabi ko, hindi na pasensya na kayo dahil di ko maibigay ang inyong mga pangangailangan. Kung hindi pag ating sinuri ang ating pinagdaanan, palagay ko naman po matindi ang karapatan nating lahat na masabing talagang ang dami na nating napagtulungan. Ngayon nga po, nag-iikot tayo sa ating mga probinsya at talagang masasabi nating di lang tayo basta may nagawa. Kung hindi talagang napakarami na ng ating nagawa dahil sa mabuti pamamahala. Halimbawa, nanggaling po tayo sa lalawigan ng Cebu kung saan ang inilaan para sa infrastruktura lang ng ating sinundan mula 2005 hanggang 2010, 12 bilyong piso. Panahon po natin, pondo, halos 32 bilyong piso ang inilaan sa lalawigan lang ng Cebu. Sa Bohol, ang dating administrasyon naglaan ng 3.75 bilyon. Sa atin naman po, 10.45 bilyong piso para sa infrastruktura pa lang. Isa pang matibay na halimbawa ang pagpapaunlad natin sa Pantawid Pamilya Pilipino Program na mula sa dinatan nating higit 780,000 na kabahayan ay sumusuporta na ngayon sa 4.4 milyong kabahayang benepisyaryo. Ngayong taon, target nating maisara na ang target na 4.6 milyong kabahayan. Sa inisyal pong pag-aaral ukol sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, higit 7.7 milyong kababayan na natin ang naitawid sa tinatawag na poverty line. At sa tuloy-tuloy na implementasyon ng programa ay saan ninyong mas maraming Pilipino ang aalpas sa kahirapan. Sa kaso naman ng ating uniformadong hanay, bukod sa iba't ibang uri ng capability enhancement programs na ating sinagawa sa kasalukuyan, nariyan ang pagkalingang nakatuon sa inyong personal na kapakanan at sa kinubukasan ng inyong mahal sa buhay. Halimbawa po, meron na tayong 61,375
78 housing units na naipatayo sa ilalim ng ating AFP-PNP housing program. Meron din tayong mga livelihood program para sa ating mga kawal, retirado o aktibo man. Gaya na lang ng ating pinapatupad sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Nitong Pebrero naman, pinirmahan na natin Executive Order number 201 na saklaw ang tuloy-tuloy na pagtaas ng inyong monthly hazard pay, pati na rin ang inyong provisional allowance. Actually po, yung provisional allowance ang tuloy-tuloy na pataas. Hazard pay ay naitaas na. Ating officer's allowance mula ngayong taon at pag naipasa ng Kongreso hanggang sa 2019. Narin din ang paglalaanan natin ng inyong monthly combat pay, kasama na rin ang aumento sa inyong subsistence allowance. Hinihintay din natin nga, nabanggit na pong salary standardization law na nabinbin sa Kongreso. Buti na nga lang at may alokasyon na tayo sa ating pambansang budget, kaya nagawa nating taasan itong mga allowance pong to. Sa paintulot ng Kongreso, sana magtuloy yung ating salary standardization law 4 hanggang taong 2019. Napag-uusapan na rin natin ang mga naipit na panukala. Alam naman ninyo na sa Daang Matuwid ay talagang sinikap natin isulong ang peace process. Bumuo tayo ng ugnayang nakabatay sa tiwala at sa tiwalang kasama ng MILF. Alam po natin ang kasabihan, ang kasunduluhan ang huling magnanais na magkaroon ng kaguluhan. Sila nga ang unang sasabak sa idwan, sila ang unang magsasakripiso, at sila ang unang malalagay sa peligro. Darin po ang panukalang Bangsamoro Basic Law, kasama ng Framework Agreement at Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Hangad natin maghatid ng katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro. Ang masakit po, may 2 membro ng Senado na tahas ang hinarang ang BBL. Dito ko naalala yung sinasabi ng mga nakakatanda. Sige, maliwanag na ayaw mo. Ano naman ang gusto mo? Ang 2 membro ito ng Senado naiwan na lang sa ayaw nang walang nilalatag na mas mainam na solusyon. Kayo na nga po ang humusga kung sino sa amin ang nagkulang at kung sino naman ang tumutuo sa inyo. Ito nga po ang mensaheng gusto kong iwan sa inyo. Ang sabi natin sa Daang Matuwid, pagbaba ko sa pwesto, di hamak na mas maganda ang kalagayan ng ating bansa. Kita naman ninyo mula sa suporta sa inyong kagamitan, kakayahan at maging sa inyong kinabukasan at kapakanan. Talagang ginagawa natin ang ating makakaya at lampas-lampas pa natin o nilampasan na natin ang ating mga unang inambisyon. Kayo na lang ang makakapagsabi kung gumanda ba o lumala ang inyong kalagayan. Ngayon kaharap ko kayo, gusto kong sabihin talagang ipinagmamalaki ko kayong lahat. Pagbaba sa pwesto at sa paglipas ng panahon, di na mabubura sa kaisipan ko ang imahen ng ating kasundaluhan, kapulisan, bumbero at iba pang kasaping buo ng ating uniformadong hanay na talagang nagpapamalas ng kadakilaan sa serbisyo. Sa kasagsagan lang ng bagyo, anumang tindi ng lakas ng hangin o buhos ng ulan, nariyan kayo, nililinis ang mga kalsada para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Noong Yolanda, sa unang-unang pagkakataon, nagliparan ang ating mga helicopter para ma-clear yung airport sa Tacloban. Dahil dito, nakababa ang mga C-130, dala ang ayuda, wala pang 20 oras sa pagdaan ng Bagyong Yolanda. Krisis sa Zamboanga, katangi-tanging tapang din ang ipinamalas ninyo sa harap ng matinding peligro. Nung hinarang naman ang hatid nating supply para sa BRP Sierra Madre, kahit pa mas malalaki, moderno ang mga barko ng katunggali, hindi kayo nagpadaig sa pagpapakitang gilas sa tinaguriang ship handling. Pinapantitero man tayo sa karagatan, nagawa ninyong itong diskartehan sa pagdaan sa mababaw na tubig para maiwasan ang kanilang mga sasakyang pandagat at maitid sa ating makawal ang kanilang pangangailangan. Nariyan din ang ating mga peacekeepers sa iba't ibang dako ng daigdig. Nangyari nga po ang Arab Spring, dumamay tayong matagal na para sa katahimikan sa Middle East dahil hanggang nating makiambag sa pagtaguyod ng stabilidad. Sa Golan Heights, nagkaroon ng mga di-inaasahang elemento na nilagay sa mas mataas sa peligro ang ating tropa. Dumulog tayo sa UN. Mahabang usapan, umabot ang tanda ko'y 1.5 taon. Pero napakalimitado.
ng kanilang naging pagsuporta. Dumating sa puntong sumugod ang mga rebelde sa ating pong kampo at pinayuhan tayo ng UN, sumuko na lang tayo at makikipagnegosasyon na lang raw sila. Ang ating mga kawal, tanga ng tapang at talas ng isip, pumalag sa panukala at mula sa kautusan ng ating liderato. Nangyari nga ang tinatawag na Great Escape, kasama na po sa kasaysayan natin. Sa Liberia naman, nung naging sobrang delikado ang sitwasyon dahil sa Ebola, nakiusap ang pamalang manatili ang ilan sa ating mga pwersa. Gaya naman sa Golan Heights, nakiusap din tayo. Bigyan ninyo kami ng misyong reasonable at tutulong kami. Galangin sana ninyo ang aming peacekeepers. Pero kung may mission impossible ang ipapagawa ninyo, pasensya na. Pero tungkulin kong protektahan ang kawal na Pilipino. Ginagawa po kasi tayong tila tagasalo at sa akin, tagasalo lang po ng problema at sa akin po, hindi pwede yan. Believe talaga ako sa ating mga kawal. Itong ating narating sa Daang Matuwid, hindi magiging posible kung wala ang inyong suporta. Maliwanag namang may tungkulin kayo sa lalong pag-aarangkada ng ating lipunan. Ang kaunlaran, hindi mabibigyan daan kung walang stabilidad at kapayapaan. Hanggat nariyan nga ang buong sandatang lakas, matapat na ginagampanan ang inyong mandato, hanggat iisa lang ang panig ninyo at iyon ay sa taong bayan, hanggat di kayo nakikihalo sa politika, maasahan nating magtutuloy-tuloy ang positibong pagbabago. Sa Gabaylaya, Class of 2016, kayong isa sa pinakamaliit na batch na nagtapos mula noong mga 1960s. Higit sa 20,200 na nag-apply sa PMA, pero 63 lang ang nasa harap ko ngayon. Para sa akin, dapat ninyo ipagmalaki ang narating ninyo. Sinukat kayo at tinimbang at talaga namang pumasa kayo sa pamantayan. Idiin ko rin, kayo ang ika-6 na batch na nagtapos sa yugtong ito ng ating kasaysayan kung saan namamayani ang mabuting pamamahala, katapatan at integridad sa pamahalaan. Sa paglabas ninyo sa PMA, maraming pagsubok ang makakaharap ninyo. Marami rin maglalapit sa inyo sa tukso. Ang aking nga, ano ba ang batayan kung ano ang dapat gawin? Kung papayagan niyo itong medyo nakakatanda sa inyo magpayo ng kaunti, simple lang po. Tanongin ninyo ang inyong sarili. Ang gagawin ko ba ay makakatulong sa sambayanan? O yung mangyayari rito, ilan lang ang makikinabang at makakapahamak sa mas nakakarami. Sa mga panahong may agam-agam kayo sa inyong gagawin, tanawin ninyo ang ginawa ng mga nakakatanda sa inyo. Mulat kayo sa mga aral at prinsipyong ipinamalas ng maasahang liderato ng AFP at DND. Sa pangunguna ng ating huwarang DND Secretary na si Bolz Gasmin. May dahilan na tumanda nga po sila sa serbisyo. Marami silang karanasang may babahagi sa inyo. Ang tanong na lang, di ba kayo makikinig sa kanila? At ulit, pag hindi kayo nakinig, ulitin ba natin ang mga pagkakamali na nakaraan? O makikinig ba kayo sa mga nakakatanda sa inyo, sa kanilang mga payo? At bibigyang halaga ang ipinamana nilang mga prinsipyo at aralin para hindi na maulit ang mga pagkakamali. Kailangan din ninyong isaalang-alang. Oras na dumating kayo sa punto na pakiramdam ninyo, para bang kayo na lang ang tama, kayo na lang ang magaling, muli ninyong suriin ang inyong paninindigan. Makasama ang mga prinsipyong ikinintal sa inyong alaala ang magpapatatag sa inyong loob sa pagtupad ninyo sa mandatong maging mga tagapagtanggol ng inyong kapwa Pilipino. Nasa inyong makamay kung mamamayani ang demokrasya o kung babalik tayo sa madilim na kabanata ng pang-abuso at kawalang hustisya. Kung magiging laganap ang kapayapaan sa mga komunidad na siyang hihimok sa iba na makiisa. O kung babalik tayo sa estado ng pagdududa sa isa't isa. Tiwala naman ako ang mga gintong anak ng bayan, alay ay buhay para sa kalayaan ang magsisilbing panibagong patunay na mag-graduate ang PMA talagang may paninindigan, profesionalismo at kadakilaang tatak ng kawal na Pilipino. Isa pong napakalaking karangalan na maging Commander-in-Chief ng isang sandatahang lakas na kasama ng taong bayan sa Daang Matuwid. Magandang araw po sa lahat. Pagbati sa Gabaylaya Class of 2016.
In observance of the time-honored tradition of the Philippine Military Academy and on the occasion of my official visit to the Academy, I, Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, hereby pardon all outstanding punishments of the Cadet Corps as recommended by the Superintendent PMA effective today, granted this 13th day of March in the year of our Lord, 2016, Fort del Pilar, Baguio City.